Isipin na nagsisimula ka sa bawat umaga na may pakiramdam ng lakas, katatagan at enerhiya sa iyong mga binti. Wala nang panghihina ng kalamnan, masakit na pulikat o pag-aalala tungkol sa balanse at pagkahulog. Kung nagsusumikap kang manatiling aktibo, malaya at tiwala sa iyong mga kakayahan, ang susi ay nasa tamang nutrisyon. Ngayon, susuriin natin ang 7 sa pinakamahalagang bitamina at mineral na may kakayahang panatilihing malakas at matatag ang iyong mga binti. Mula sa pagpapabuti ng function ng kalamnan hanggang sa pagprotekta ng bone density at pag-optimize ng sirkulasyon. Ang mga mahahalagang nutrient na ito ay maaaring magpabago sa kung paano ka kumilos at makaramdam araw-araw. Kaya, kung pinahahalagahan mo ang paglalakad sa parke, mahilig sumayaw o nais lamang mapanatili ang iyong kalayaan, ang impormasyong ito ay para sa iyo. Lumikha tayo ng pundasyon para sa isang mas malusog at mas malakas na kinabukasan ng magkasama. Una, pag-usapan natin ang bitamina D. Sa paglipas ng mga taon, ang ating katawan ay dumadaan sa natural na pagbabago. Nababawasan ang mass ng kalamnan, nawawalan ng density ang mga buto, at ang mga galaw na dati simple ay nagiging mas mahirap. Isa sa mga pinakakaraniwang hindi napapansin na sanhi ng pagbaba na ito ay ang kakulangan sa bitamina D. Hindi lang ito tungkol sa pagiging marupok ng buto. Ang bitaminang ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng lakas ng binti, balance at functionality. Suriin natin ng detalyado kung bakit ang bitamina D ay isang pangunahing elemento para sa lakas ng binti sa mga matatanda at kung paano ang pagtiyak ng sapat na antas nito ay maaaring magpabago sa mobility at pangkalahatang kagalingan. Sa pagtanda, ang ating balat ay hindi na gaanong epektibong nagsisynthesize ng bitamina D sa ilalim ng sikat ng araw. Lalo itong lumala dahil sa maraming matatanda ang gumugugol ng mas kaunting oras sa labas dahil sa mga limitasyon sa paggalaw, pagbabago sa pamumuhay, o pag-aalala tungkol sa pinsala sa balat. Ito ay humahantong sa malawakang kakulangan na tahimik na nagpapahina sa lakas ng kalamnan na nagiging sanhi ng panghihina at kawalan ng katatagan ng mga binti. Sa Estados Unidos, humigit kumulang 35% ng populasyon ng matatanda ang naghihirap mula sa kakulangan sa bitamina D na nagpapaging partikular na relevant ang problemang ito. Patuloy na ipinapakita ng mga siyentipikong pag-aaral na ang mababang antas ng bitamina D ay direktang nauugnay sa panghihina ng kalamnan at pagtaas ng panganib ng pagkahulog sa mga matatanda. Ayon sa datos mula sa Centers for Disease Control and Prevention, CDC, ang mga pagkahulog ang nangungunang sanhi ng pinsala at pagkamatay na may kaugnayan sa pinsala sa mga matatandang Amerikano at ang pagpapanatili ng sapat na antas ng bitamina D ay isa sa mga pangunahing salik sa pag-iwas. Ang pananaliksik na inilathala sa prestihiyosong journal ng Clinical Endocrinology and Metabolism ay natagpuan na ang mga matatanda na may sapat na antas ng bitamina D ay may mas malakas na muscle fibers, mas mahusay na koordinasyon at balanse, na binabawasan ang kanilang pagkamaramdamin sa mga pinsala at bali. Sa kabaligtaran, ang mga may kakulangan ay nakaranas ng pinabilis na pagkawala ng mass ng kalamnan na nagpapahirap sa kahit na simpleng gawain tulad ng pag-akyat sa hagdan o pagtayo mula sa upuan. Ang bitamina D ay mahalaga hindi lamang para sa pagsipsip ng calcium at kalusugan ng buto. Bagaman, ito ay tiyak na kritikal. Direkta itong nakakaapekto sa function ng kalamnan, nagpapasigla ng synthesis ng protina at nagpapabuti ng neuromuscular transmission. Isipin ito bilang isang pinagmumula ng enerhiya para sa iyong mga kalamnan sa binti.
Kung wala ito, hindi sila makakaganang pinakamainam. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang bitamina D ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng fast-twitch muscle fibers na kinakailangan para sa mabilis na reaksyon at pagpapanatili ng balanse. Ang mga fibers na ito ay tumutulong na maiwasan ang pagkahulog sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga binti na mabilis na magreaksyon kapag nawalan ng balanse. Kung walang sapat na bitamina D, ang mga muscle fibers na ito ay nag-a-atrophy na humahantong sa mas mabagal na reaksyon, humina na pagkontra ng kalamnan at pagtaas ng panganib ng pinsala. Higit pa rito, ang bitamina D ay natagpuan na nagpapababa ng pamamaga sa mga tisyu ng kalamnan na nagpapagaan ng talamak na pananakit at discomfort na nararanasan ng maraming matatanda sa kanilang mga binti. Ang mga nagdurusa sa madalas na pulikat, paninigas o hindi maipaliwanag na pananakit ng binti ay maaaring magulat na malaman na ang pag-optimize lamang ng antas ng bitamina D ay maaaring magdulot ng malaking kaluwagan. Ang pagwawalang bahala sa kakulangan sa bitamina D ay hindi lamang nagpapahina sa mga binti, kundi nagbubukas din ng daan sa maraming malubhang problema sa kalusugan. Ang pinakamahalaga sa mga ito ay osteoporosis at bali. Kung walang sapat na bitamina D, hindi epektibong masisipsip ang calcium na humahantong sa pagiging marupok ng buto na nagiging labis na vulnerable sa bali. Ang isang maliit na pagkahulog na dadaan ng walang anumang kahihinatnan sa kabataan ay maaaring magdulot ng buwan ng paggaling o kahit na hindi na maibabalik na pagkawala ng mobility. Higit pa sa mga buto at kalamnan, ang kakulangan sa bitamina D ay nauugnay sa pagtaas ng panganib ng cardiovascular disease, nabawasan ang cognitive function at humina na immune system. Ang mga matatanda na nagpapabaya sa pagkuha ng bitamina D ay maaaring hindi lamang humarap sa panghihina ng binti, kundi magkaroon din ng mas mataas na posibilidad na magkaroon ng mga talamak na sakit na lalong nagpapababa sa kanilang kalidad ng buhay. Ano ang maaaring gawin? Ang magandang balita ay ang pagpapanatili ng optimal na antas ng bitamina D ay isang simpleng gawain at maaaring magdulot ng mahahalagang benepisyo. Narito ang pinaka-epektibong paraan upang mapataas ang antas ng bitamina D at panatilihing malakas at matatag ang mga binti. Pag-expose sa araw, 15 minuto hanggang 30 minuto lamang sa direktang sikat ng araw, mas mabuti sa umaga o huling oras ng gabi, ay maaaring magbigay ng natural na pagtaas. Ang pag-expose ng mga braso at binti ay nagpapakinabang sa pagsipsip. Ngunit tandaan na gumamit ng sunscreen dahil maaari itong humadlang sa synthesis ng bitamina D, mga pagkain na mayaman sa bitamina D, habang ang pagkain lamang ay maaaring hindi makatugon sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ang pagsasama ng matatabang isda tulad ng Alaskan salmon, mackerel, sardinas, pati na rin ang fortified dairy products, itlog yolks at mushroom sa iyong dieta ay maaaring mag-ambag sa pangkalahatang pagkuha. Mga suplemento para sa maraming matatanda, lalo na ang mga limitado ang oras na ginugugol sa labas, kinakailangan ang mga suplemento ng bitamina D. Karamihan sa mga eksperto ay nagre-rekomenda ng 800 hanggang 1,000 IU. International units bawat araw para sa optimal na kalusugan ng buto at kalamnan. Bagaman ang mga taong may malubhang kakulangan ay maaaring mangailangan ng mas mataas na dosis sa ilalim ng pangangasiwa ng medical. Kung hindi ka sigurado sa antas ng iyong bitamina D, ang isang simpleng blood test ay maaaring magbigay ng kalinawan. Maraming doktor ngayon ang regular na nagsusuri sa mga matatandang pasyente para sa kakulangan sa bitamina D.
na kinikilala ang mahalagang papel nito sa pag-iwas sa mga pagkahulog at bali. Ang pangalawang elemento ay calcium. Hindi tulad ng mga kabataan na ang mga buto ay aktibo pa ring nagre-remodel. Ang mga matatanda ay nahaharap sa unti-unting pagkawala ng bone mass na nagpapataas ng kanilang pagkamaramdamin sa bali. Ito ay partikular na mapanganib para sa mga binti. Ang mga hip fractures, femur fractures, at stress fractures sa lower extremities ay ilan sa mga pinakamalubhang pinsala para sa mga matatanda. Ang isang maliit na pagkahulog na dadaan ng walang kahihinatnan sa kabataan ay maaaring magdulot ng buwan ng paggaling o kahit na hindi na maibabalik na pagkawala ng mobility kung kulang ang mga buto sa kinakailangang reserba ng calcium. Ngunit ang papel ng calcium ay higit pa sa lakas ng buto. Isa rin itong mahalagang kalahok sa muscle contraction. Ang bawat galaw, mula sa isang simpleng hakbang hanggang sa pagtayo mula sa upuan, ay nakasalalay sa komplikadong interaksyon sa pagitan ng calcium ions at muscle fibers. Ang calcium ay kumikilos bilang isang trigger mechanism para sa muscle contraction na tinitiyak ang maayos at kontroladong paggalaw. Kung walang sapat na calcium, ang mga kalamnan ay maaaring makaranas ng pulikat, manghina, o hindi makagawa ng puwersa na kailangan upang mapanatili ang katatagan. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao na may kakulangan sa calcium ang nagdurusa sa madalas na pulikat sa binti, mabagal na paggalaw at pangkalahatang pagbaba ng muscle endurance. Kaya paano mo masisiguro ang sapat na pagkuha ng calcium? Habang ang mga produkto ng gatas tulad ng gatas, yogurt at keso ay nananatiling isa pang sa mga pinakamayamang pinagmumulan, hindi lang sila ang pagpipilian. Ang mga leafy greens tulad ng kale, bok choy, pati na rin ang almonds, tofu, sardinas at fortified plant milk ay nagbibigay din ng mahusay na nilalaman ng calcium. Ang susi sa tagumpay ay iba't iba. Ang pagsasama ng ilang pinagmumulan ng calcium sa iyong dieta ay tinitiyak ang stable na pagsipsip at mas mahusay na suporta sa buto. Gayunpaman, ang calcium mula sa pagkain lamang ay maaaring hindi palaging sapat, lalo na para sa mga taong may dietary restrictions o problema sa pagsipsip. Dito maaaring magkaroon ng mahalagang papel ang mga suplemento ng calcium, lalo na kung pinagsama sa vitamina D na nagpapabuti sa pagsipsip nito sa katawan. Ngunit hindi laging mas marami ang mas mabuti. Habang kinakailangan ang calcium, ang labis na pagkuha, lalo na mula sa mga suplemento, ay maaaring humantong sa pagdeposita ng calcium sa mga arterya, pagbuo ng kidney stone at problema sa pagtunaw. Ang pagkamit ng tamang balanse ay mahalaga. Para sa mga matatanda, ang inirerekomendang pang-araw-araw na pagkuha ay 1,000 hanggang 120 mg ng calcium. Mas mabuti mula sa kombinasyon ng natural na pagkain at, kung kinakailangan, mga suplemento. Higit pa sa simpleng pagkonsumo, isa pang pangunahing salik sa pagiging epektibo ng calcium ay ang paggalaw. Ang weight-bearing exercises tulad ng paglalakad, strength training, at maging ang magaan na pagtakbo ay nagpapasigla sa bone remodeling at tumutulong na idirekta ang calcium kung saan ito pinakakailangan, sa mga buto at kalamnan. Kung walang paggalaw, kahit na sapat na pagkuha ng calcium ay hindi ganap na makapagpapalakas sa skeletal system. Ang pagwawalang bahala sa pagkonsumo ng calcium ay hindi lamang nagpapahina sa mga buto. Ito ay nagkakait sa mga tao ng kakayahang malayang gumalaw, makisali sa mga paboritong aktibidad at mapanatili ang kanilang kalayaan. Ang isang buhay na puno ng mobility, katatagan at kumpiyansa ay nagsisimula sa malakas na buto at maayos na gumaganang kalamnan na nakasalalay sa calcium.
Pangatlo ay bitamina B12. Habang karamihan sa mga usapan tungkol sa lakas ng binti ay nakatuon sa calcium at protina, kaunti lamang ang nakakaintindi na ang bitamina B12 ay may mahalagang papel sa function ng neuromuscular. Responsable ito sa pagpapanatili ng kalusugan ng nerve. Tinitiyak na ang mga electrical impulses na bumababa sa spinal cord patungo sa mga binti ay mananatiling malakas at tumpak. Kung wala ito, ang iyong mga kalamnan ay hindi nakakatanggap ng tamang senyales na humahantong sa panghihina, kawalan ng katatagan at unti-unting pagkawala ng kontrol sa paggalaw. Hindi nakakagulat na isa sa mga pinakakaraniwang sintomas ng kakulangan sa B12 ay ang pakiramdam ng mabigat, pagod na mga binti, madalas na sinasamahan ng pamamanhid o pangingilabot. Ngunit narito ang catch. Ang kakulangan sa bitamina B12 ay nakakagulat na karaniwan sa mga matatanda sa US. Ipinapakita ng mga pag-aaral na hanggang 15% ng mga taong mahigit 60 ang nakakaranas ng kakulangan. Hindi tulad ng ibang bitamina na maaaring maipon sa fat tissue o masipsip mula sa malawak na hanay ng pagkain. Ang pagsipsip ng B12 ay lubos na nakasalalay sa kalusugan ng digestive system. Ang katawan ay nangangailangan ng sapat na stomach acid at isang espesyal na sipa na protina na tinatawag na intrinsic factor upang makuha ang B12 mula sa pagkain. Sa pagtanda, nababawasan ang produksyon ng stomach acid at ang mga kondisyon tulad ng atrophic gastritis o pagkuha ng gamot para sa acid reflux tulad ng proton pump inhibitors na malawakang ginagamit sa US ay lalo pang nagpapalala sa problema. Ito ay nakakaapekto sa balance, koordinasyon at reflexes. Maraming matatanda na nagdurusa sa madalas na pagkahulog, kahirapan sa paglalakad o ang pakiramdam na hindi lang sumusunod ang kanilang mga binti ay talagang nakakaranas ng neurological na kahihinatnan ng kakulangan sa B12. Ang pagbaba ay madalas na unti-unti kaya't ito ay iniuugnay sa normal na pagtanda. Samantalang sa katunayan ito ay maiiwasan. Sa kabutihang palad, ang pagpapanumbalik ng antas ng B12 ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa mobility at antas ng enerhiya. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga matatanda na tumugon sa kakulangan ay nakakaranas ng kapansin-pansing pagpapabuti sa lakas, tibay at function ng binti. Ngunit saan nagmumula ang kritikal na bitaminang ito? Hindi tulad ng maraming iba pang nutrients na maaaring makuha mula sa mga halaman. Ang bitamina B12 ay halos eksklusibo na matatagpuan sa mga produkto ng hayop. Ang pinakamahusay na pinagmumulan ay kinabibilangan ng lean meat, isda, itlog, dairy products at shellfish, lalo na ang bivalves at beef liver na kabilang sa mga pinakamayamang pinagmumulan. Para sa mga sumusunod sa plant-based diet o may kahirapan sa pagsipsip, ang mga pagkaing fortified ng B12 tulad ng American breakfast cereals at plant milk o B12 supplements ay nagiging kinakailangan. Ang magandang balita ay ang bitamina B12 ay isa sa mga pinakaligtas na bitamina na iniinom bilang suplemento dahil ang sobra ay inilalabas sa ihi. Maraming matatanda ang nakikinabang sa pagkuha ng mas mataas na dosis ng B12 supplements o panapanahong injection, lalo na kung mayroon silang kahirapan sa pagsipsip nito sa pamamagitan lamang ng pagkain. Ang regular na pagsubaybay sa pamamagitan ng blood tests ay makakatulong na matiyak ang optimal na antas at maiwasan ang unti-unting pagbaba ng function ng binti na madalas nakasama ng kakulangan. Ngunit narito ang pangunahing takeaway. Ang malakas na binti ay higit pa sa pisikal na lakas. Ito ay efficiency ng nervous system, oras ng reaksyon at koordinasyon. Gaano man karami ang iyong ehersisyo,
Kung hindi gumagana ng maayos ang iyong mga nerves, hindi tutugon ang iyong mga binti tulad ng nararapat. Ito ang dahilan kung bakit ang pagpapanatili ng sapat na antas ng B12 ay isa sa mga pinakamababang halaga ngunit makapangyarihang estratehiya para sa pagpapanatili ng mobility at kalidad ng buhay sa pagtanda. Pang-apat ay magnesyo. Sa bawat hakbang mo, ang magnesium ay may papel sa likod ng mga eksena na tinitiyak na natatanggap ng iyong mga kalamnan ang mga senyales na kailangan para sa maayos na pagkontra at pagluwag. Ito ay kumikilos bilang pangunahing regulator ng function ng kalamnan, pumipigil sa pulikat, nagpapababa ng pagkapagod at nagpapanatili ng tibay. Isa sa mga pinakakaraniwan ngunit pinakakakaunti na kinikilalang sintomas ng kakulangan sa magnesium ay restless leg syndrome at madalas na pulikat sa binti sa gabi. Maraming matatanda ang nakakaranas ng biglaang masakit na pagkontra ng kalamnan sa kanilang mga binti, lalo na sa gabi na nakakaistorbo sa pagtulog at nagpapahirap sa paggaling mula sa pang-araw-araw na gawain. Hindi lang ito discomfort, ito ay senyales na nahihirapan ang katawan na maayos na i-regulate ang pagluwag ng kalamnan. Nakakatulong ang magnesium na pakalmahin ang hyperactive nerve signals at pumigil sa hindi inaasahang pagkontra ng kalamnan na nagpapaging mahalaga para sa mga nakikipaglaban sa tensyon ng kalamnan at hindi kusang pagkontra. Ngunit, ang papel ng magnesium ay hindi limitado sa mga kalamnan. Ito ay mahalaga din para sa bone density at kalusugan ng kasukasuan. Habang ang calcium ay madalas ang sentro ng atensyon pagdating sa kalusugan ng buto, hindi nito epektibong magagawa ang trabaho nito kung walang magnesium. Ang mineral na ito ay nakakatulong na i-regulate ang transportasyon ng calcium at tinitiyak ang tamang pagkakakabit nito sa mga buto, sa halip na maideposito sa mga malambot na tissue kung saan ito maaaring mag-ambag sa paninigas at pananakit ng kasukasuan. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mas mataas na pagkuha ng magnesium ay nauugnay sa mas malaking lakas ng buto at nabawasan ang panganib ng bali sa mga tumatandang matatanda, na ginagawa itong isang mahalagang bahagi ng pangkalahatang mobility. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit malawakang kumalat ang kakulangan sa magnesium sa US. Hanggang kalahati ng populasyon ang kumukonsumo ng mas mababa sa inirerekomendang dami. Ay madali itong maubos ng stress, paggamit ng gamot at mahinang dieta. Maraming matatanda ang umiinom ng gamot na nagpapababa ng antas ng magnesium, kabilang ang diuretics, proton pump inhibitors at ilang gamot sa alta presyon. Kung isasama sa dieta na mababa sa magnesium-rich foods, ang resulta ay malawakang kakulangan na tahimik na nagpapahina sa lakas, tibay at flexibility. Ito ang dahilan kung bakit maraming matatanda ang nakakaranas ng unti-unting pagkawala ng tibay, paglalakad ng mas maikling distansya, mas mabagal na pag-akyat sa hagdan, at pagkapagod pagkatapos ng simpleng gawain. Hindi lang ito edad, ito ay kakulangan ng tamang nutrients para mapanatili ang performance. Ang pagpupuno ng antas ng magnesium ay maaaring magkaroon ng halos agarang epekto sa kalusugan ng binti, nagpapababa ng pulikat, nagpapabuti ng enerhiya, at nagpapanumbalik ng pakiramdam ng kadalian sa paggalaw. Ang pinakamahusay na pinagmumulan ng magnesium sa dieta ay kinabibilangan ng leafy greens, nuts, seeds, whole grains, at legumes. Ang mga pagkain tulad ng pumpkin seeds, almonds, spinach, black beans, at avocados ay partikular na mayaman sa magnesium na nag-aalok ng natural na paraan upang suportahan ang kalusugan ng kalamnan at buto. Gayunpaman, para sa mga nahihirapan na makakuha ng sapat sa pamamagitan ng dieta,
Ang mga suplemento ng magnesyo ay maaaring maging epektibong solusyon, lalo na ang magnesio citrate o magnesio glycinato, na mas madaling masipsip ng katawan. Ang pagbabago na nangyayari kapag naibalik ang antas ng magnesyo ay kapansin-pansin. Ang mga matatanda na dati nakakaramdam ng bigat at pagiging mabagal ay natuklasan na napapasa ang kanilang mga binti ay tumutugon ng may bagong enerhiya. Ang mga nagdurusa sa madalas na pulikat ng kalamnan o paninigas ay nakakaranas ng kaluwagan na nagpapahintulot sa kanila na matulog ng mas mahusay at mas malayang gumalaw. Maging ang balanse at koordinasyon ay bumubuti dahil ang magnesium ay nakakatulong na i-regulate ang neuromuscular connections na responsable para sa stable na paggalaw. Panglima ay potasyo. Isipin na gumising ka sa umaga, bumangon sa kama at nakaramdam agad ng pulikat sa iyong kalamnan ng binti. Pamilyar ba ito? Ang pulikat ng kalamnan ay isa sa mga pinakakaraniwang sintomas ng mababang antas ng potassium. Ito ay dahil ang potasyo ay kumikilos bilang isang pangunahing regulator ng function ng kalamnan na tumutulong na balansehin ang mga likido sa loob at labas ng mga sel ng kalamnan. Kapag bumaba ng husto ang antas ng potassium, ang mga kalamnan ay hindi kusang kumukontra, na humahantong sa masakit na pulikat, lalo na sa mga binti. At para sa mga matatanda na maaaring mayroon ng nabawasan na sirkulasyon o muscle mass, ang mga pulikat na ito ay maaaring higit pa sa abala. Maaari itong maging nakakapanghina. Ngunit ang pulikat ng kalamnan ay simula pa lang. Naramdaman mo na ba na nanginginig ang iyong mga binti pagkatapos tumayo ng matagal? O marahil ay napansin mo ang pagtaas ng paninigas kapag naglalakad? Ang potassium ay responsable para sa signal transmission sa pagitan ng mga nerves at kalamnan na tinitiyak ang maayos, kontroladong paggalaw. Kapag mababa ang antas, ang komunikasyon sa pagitan ng iyong utak at mga kalamnan sa binti ay nagiging hindi gaanong epektibo, na humahantong sa panginginig, panghihina, o kahit nakahirapan sa pagtaas ng mga binti, na maaaring malaki ang pagtaas ng panganib ng pagkahulog. At aminin natin, para sa mga matatanda, ang pag-iwas sa pagkahulog ay mahalaga. Higit pa sa mga kalamnan, ang potasyo ay mayroon ding nakakagulat na papel sa pagpapanatili ng lakas ng buto. Ito ay nakakatulong na i-neutralize ang mga asido sa katawan na maaaring magpahina ng bone density sa paglipas ng panahon. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang dieta na mayaman sa potassium ay maaaring magpabagal sa rate ng pagkawala ng bone mass, binabawasan ang panganib ng osteoporosis at pinapanatili ang structural strength ng binti. Kaya sa maraming paraan, ang potassium ay hindi lang tungkol sa function ng kalamnan. Ito ay tinitiyak na ang parehong mga kalamnan at buto sa iyong mga binti ay gumagana ng magkasama ng magkakasuwato. Ngayon ang pangunahing tanong, paano mo masisiguro ang sapat na potassium upang suportahan ang iyong mga binti? Sa kabutihang palad, ang kalikasan ay nagbigay sa atin ng saganang masarap, potassium-rich foods. Ang saging ay maaaring ang unang bagay na pumapasok sa isip, ngunit simula pa lang iyon. Ang kamote, avocados, spinach, beans at oranges ay lahat ng mahusay na pinagmumulan ng potassium. Maging ang isang simpleng inihaw na patatas na may balat ay maaaring magbigay ng mas maraming potassium kaysa sa isang saging. Ang susi ay ang pagsasama ng iba't ibang mga pagkaing ito sa iyong pang-araw-araw na dieta upang ang iyong mga kalamnan at buto ay makatanggap ng patuloy na nutrisyon. Para sa mga nahihirapan na makakuha ng sapat na potassium sa pamamagitan lamang ng pagkain, ang mga suplemento ay maaaring magmukhang isang simpleng solusyon.
kaya gaano karaming potasyo ang talagang kailangan mo. Ayon sa Dietary Guidelines for Americans, ang inirerekomendang pang-araw-araw na pagkuha para sa mga matatanda ay 2,600 miligram para sa mga kababaihan at 3,400 miligram para sa mga kalalakihan. Ang dami na ito ay karaniwang nakakamit sa pamamagitan ng isang balanseng dieta na mayaman sa prutas, gulay at legumes. Gayunpaman, ang mga taong may kondisyon na nakakaapekto sa antas ng potassium, tulad ng sakit sa bato o alta presyon, ay dapat subaybayan ang kanilang pagkuha at makipagtulungan sa isang healthcare provider upang matukoy ang tamang dami. Pang-anim ay bitamina K. Kapag iniisip ng mga tao ang mga bitamina na kailangan para sa malakas na buto, ang calcium at bitamina D ay madalas na nakakakuha ng lahat ng atensyon. Ngunit kung walang bitamina K, ang mga nutrient na ito ay hindi makakagawa ng kanilang trabaho ng maayos. Ang bitamina K, ang critical na link na tinitiyak na ang calcium ay nadideposito sa mga buto kung saan ito dapat, sa halip na maipon sa mga arterya o malambot na tissue kung saan ito maaaring magdulot ng paninigas, mahinang sirkulasyon at maging cardiovascular disease. Sa madaling salita, ang bitamina K ay kumikilos bilang isang dispatcher, nagdidirekta ng calcium sa tamang lugar at nagpapanatiling malakas at mobile ang iyong mga binti. Para sa mga matatanda, ito ay nagiging mas mahalaga. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga taong may mas mataas na pagkuha ng bitamina K ay may mas malakas na buto, mas mababang panganib ng bali at mas mahusay na pangkalahatang kalusugan ng buto kumpara sa mga may mababang antas. Ito ay dahil ang bitamina K ay nagpapaaktibo ng osteocalcin, isang protina na nagbubuklod ng calcium sa bone matrix na nagpapaging masiksik ang mga buto at mas lumalaban sa bali. Ngunit ang papel ng bitamina K ay hindi nagtatapos doon. Ito ay mahalaga din na nutrient para sa kalusugan ng kasukasuan at function ng kalamnan. Maraming tao ang nakakalimutan na ang malusog na binti ay nangangailangan hindi lamang ng malakas na buto, kundi pati na rin ng mga nababanat na kasukasuan at maayos na gumaganang kalamnan. Ipinakita ng bitamina K na nagpapababa ng pamamaga ng kasukasuan na maaaring magpabagal sa pagunlad ng osteoarthritis at magpapagaan ng paninigas ng tuhod, isang karaniwang reklamo sa mga matatanda. Kung masakit ang iyong tuhod kapag gumagalaw o nakakaramdam ng paninigas pagkatapos umupo ng matagal, ang bitamina K ay maaaring ang nawawalang nutrient upang makatulong na mapawi ang discomfort at mapanatili ang iyong kalayaan sa paggalaw. Ang mahinang balanse, kahirapan sa paglalakad at pagtaas ng panganib ng pagkahulog ay madalas na nauugnay sa humina na kalamnan ng binti. Ipinapakita ng bagong pananaliksik na ang bitamina K ay nakakatulong na mapanatili ang lakas ng kalamnan at koordinasyon, lalo na sa mga tumatandang matatanda. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pag-regulate ng antas ng calcium sa mga sel ng kalamnan. Tinitiyak ang tamang pagkontra at pumipigil sa hindi coordinated na paggalaw na maaaring humantong sa kawalan ng katatagan. Ang spinach, kale, chard, collard greens at Brussels sprouts ay kabilang sa mga pinakamayamang pinagmumulan ng bitamina K1 na karaniwang matatagpuan sa mga halaman. Gayunpaman, ang isa pang makapangyarihang anyo ng bitamina K2, ay matatagpuan sa fermented foods tulad ng natto, fermented soybeans, aged cheeses tulad ng Gouda, at ilang produkto ng hayop tulad ng itlog yolks at atay. Ang K2 ay partikular na kapaki-pakinabang dahil mas matagal itong nananatiling aktibo sa katawan at ipinapakita ng pananaliksik
na mayroon itong mas malaking papel sa pagdidirekta ng calcium sa mga buto kaysa sa mga arterya. Kung gusto mong natural na mapataas ang antas ng bitamina K, ang pinakamahusay na estratehiya ay ang pagtaas ng pagkonsumo ng berdeng gulay at fermented foods. Maging ang pagdaragdag ng isang pang-araw-araw na serving ng kale sa isang smoothie o pagsasama ng isang side ng sauteed spinach sa isang pagkain ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Gayunpaman, para sa mga taong nahihirapan na makakuha ng bitamina K mula sa pagkain, lalo na ang mga may digestive disorders o umiinom ng antibiotics ng matagal, ang mga suplemento ay maaaring maging option. Ngunit ang pag-iingat ay mahalaga dito. Kung umiinom ka ng mga gamot na pampalabnaw ng dugo tulad ng warfarin, Coumadin, mahalaga na kumonsulta sa isang healthcare provider bago dagdagan ang pagkuha ng bitamina K dahil may papel ito sa pamumuo ng dugo at maaaring makipag-ugnayan sa mga gamot na ito. Pangpito ay bitamina B6. Ang bitamina B6, na kilala rin bilang pyridoxina, ay may mas malaking papel sa lakas ng binti at funksyon ng kalamnan kaysa sa iniisip ng karamihan. Habang maraming nutrients ang nag-aambag sa mobility, ang B6 ay mahalaga para sa pagpapanatili ng kalusugan ng nerve, pagsuporta sa muscle recovery, at pagtiyak na ang katawan ay mahusay na gumagamit ng protina para sa pagbuo at pagpapanatili ng muscle mass. Kung wala ito, maging ang pinakamalakas na kalamnan ay maaaring humina sa paglipas ng panahon at ang mga simpleng galaw tulad ng pagtayo mula sa upuan o pag-akyat sa hagdan ay maaaring tila labis na nakakapagod. Isa sa mga pinakababang halaga na aspeto ng bitamina B6 ay ang koneksyon nito sa nerve signal transmission at koordinasyon. Kapag mababa ang antas ng B6, ang mga senyales na ito ay maaaring maging mabagal o maling idinidirekta, na humahantong sa pamamanhid, pangingilabot at maging hindi matatag na paglakad. Maraming matatanda ang nagkakamaling iniuugnay ang mga sintomas na ito sa pagkawala ng muscle mass na may kaugnayan sa edad, samantalang sa katunayan ang kanilang katawan ay kulang lamang sa tamang nutrients upang mapanatili ang tamang neuromuscular function. Isa pang mahalagang function ng bitamina B6 ay ang papel nito sa pagpigil sa pagkapagod ng kalamnan na may kaugnayan sa pamamaga. Nakakatulong ang B6 na i-regulate ang mga tugon sa pamamaga sa katawan, binabawasan ang discomfort ng kalamnan at pinapanatiling mas flexible at matatag ang mga binti. Kung nakakaranas ka ng patuloy na paninigas o mas mabagal na paggaling pagkatapos ng aktibidad, ang pagtaas ng pagkuha ng bitamina B6 ay maaaring maging isang game changer. Higit pa sa funksyon ng kalamnan, ang bitamina B6 ay mahalaga din para sa produksyon ng red blood cell. Ang mga sel na ito ay nagdadala ng oxygen sa buong katawan, nagpapakain sa mga kalamnan at nagbibigay sa kanila ng tibay na kailangan para sa patuloy na aktibidad. Ang kakulangan sa B6 ay maaaring humantong sa nabawasan na antas ng hemoglobin, na nangangahulugan na ang iyong mga kalamnan ay maaaring hindi makatanggap ng oxygen na kailangan nila, na nagiging sanhi ng maagang pagkapagod, bigat at nabawasan na tibay. Kung nakaramdam ka na ng hindi karaniwang pagod pagkatapos ng maikling paglalakad o magaan na pisikal na aktibidad, ito ay maaaring senyales ng iyong katawan na nangangailangan ng mas maraming B6. Saan nagmumula ang mahalagang bitaminang ito? Sa kabutihang palad, ang B6 ay saganang matatagpuan sa iba't ibang masarap at madaling makuha na pagkain. Ang manok, isda tulad ng salmon at tuna, saging, patatas, chickpeas at fortified breakfast cereals ay mahusay na pinagmumulan. Ang pagsasama ng mga pagkaing ito sa pang-araw-araw na nutrisyon ay natural na makakapuno sa iyong antas ng B6
na sumusuporta sa parehong nerve function at lakas ng kalamnan. Para sa mga taong may problema sa pagtunaw, mahinang pagsipsip ng nutrient o dietary restrictions, ang mga suplemento ng B6 ay maaaring kinakailangan upang makamit ang optimal na antas. Ang inirerekomendang pang-araw-araw na dosis ng bitamina B6 ay nag-iiba-iba ayon sa edad at kasarian. Ang mga matatanda sa US ay karaniwang nangangailangan ng humigit kumulang 1.5 miligramo bawat araw para sa mga kababaihan at 17 miligramo bawat araw para sa mga kalalakihan. Habang karaniwang ligtas na makakuha ng B6 mula sa pagkain, ang labis na pagkuha sa pamamagitan ng mataas na dosis na suplemento ay dapat lapitan ng may pag-iingat dahil ang matagal na pag-abuso ay maaaring humantong sa pinsala sa nerve. Ang pinakamahusay na estratehiya ay ang pagtuon sa isang balanseng dieta na mayaman sa mga pinagmumulan ng B6 na tinitiyak ang pare-parehong pagkuha ng walang hindi kinakailangang panganib.